Dako, hindi raw po lulusot talaga sa Senado ito ang impeachment case o complaint laban po kay VP Sara Duterte. Yan mismo ay binabanggit ho ngayon, ipinapaliwanag ni Senator Dante Marcoleta. Meron po siyang competition na kung saan ay talagang kinocompute niya ho ngayon kung sino-sino yung mga pwedeng bumoto na pabor at hindi pabor dito po sa impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Kasi alam naman natin mga kababayan na ito nga impeachment ay numbers game po ito. Paramihan po ng boto o pagpabor ng mga senador dyan po sa Senado at siyempre din po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya naman ay ang sabi ho ni Senator Marcoleta ay kaya talagang parang ang ginagawa, ibinababad ng husto dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito hong kasong impeachment laban po kay VP Sara para kumbaga sa ang habol na lang ho nila ngayon sirain yung imahe at kredibilidad ng Vice Presidente. Meron pong computation ito ho nga si Senator Marcoleta kasi alam nyo ho sa Senado kapag yan po ay nakarating at naumpisahan itong paglilitis ay kinakailangan 16 na senador ang papabor, boboto para para makonvict at maging guilty at mapatalsik sa pwesto si VP Sara Duterte. So sa ngayon, ang mayorya dyan po sa Senado ay 15 lang ho. So kulang pa ho sila ng isa. Pero sabi nga ho ni Senator Marcoleta, yung 15 na yan baka mabawasan pa ho yan at may bumoto na hindi pabor at o bumoto na ayaw sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pakinggan ho natin itong paliwanag mismo ni Senator Marcoleta kasi ngayon inaabangan ho ng Senado yan kung kailan dadalhin ng House of Representatives diyan po sa Senado ito pong articles of impeachment para masimulan na rin po yung paglilitis. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan yung paliwanag at yung pinaka kinocompute ho kung sino ang mga pwedeng lumipat, kung sino pwedeng bumoto o hindi. Ito, panoorin po mga kababayan, ito pong si Senator Rodante Marcoleta. So, ma-achieve nila yung kanilang objective. Sa Kamara pa lang. Dito pa lang kanya. Huwag na natin, total wala tayong kalaban-laban dun Oho. Bakit? 16 ang kailangan 16 na boto. Tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. Oho. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Doon sa 15, hindi mo rin masiguro. Baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila doon Di ba? Hindi, ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Okay. So, halimbawa, huwag na natin ang mga pangalan Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo sa at 2028. Opo. ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao Yung at saka political sa career Visayas. mo sa Visayas Mindanao. Kalahati yun. Oho. Oh, Oho. 4 yun. Oho. So, 15 less 4, Oho. 11. Yes po. Oh. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, Kaya natin takutin yung doon, yung 3. Kunyari, nakakuha ng 3. Oho. 11 plus 3. 14. 14 pa rin. Kulang pa rin, Parang hirap nga tayo. Pero teka, yun. Teka muna, meron nga dyan, may magagraduate, 2 Opo. yung isa taga Mindanao paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, baka yun ang kakandidato. So pagka bumoto siya ng Nang laban. Pamali. Oo. Paano yung kapatid ko? Baka hindi... Hindi man. Sa bali, actually, yung potential na mawawala, 5 hindi 4 So, mahirap talaga makakuha ng... pero teka lang, minus... Yun bang hindi dumadalo sa hearing? Absent siya nung araw na yun? O kaya nung... hindi rin siya bumoto. Ganun ho ba? Hindi Pero ba? ang basihan pala, 24 ang pa rin po. pinag-uusapang boboto 16 for conviction. Ganun, Oo.
wala siya. Paano siyang boboto sa paglabing-anim? Hindi pa magiging bilan nun, dapat 23 na lang kasi, halimbawa, si Bato, Sen, Oo. laging wala eh. O, paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So hindi na ang basihan mo 23. Hindi. Hindi, 24 pa rin Hindi. talaga ang basihan mo. 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa Kamara pala kinakailangang magiba na natin, magawa na natin yung ating motibo. Oo, kaya nga naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa iyo, bakit Opo. siya pinresent? Kung surprise witness. Oh. Ayun po, napakinggan niyo ho ang pahayag ni Senator Marcoleta. At sa ngayon ho, kasi mga kababayan, ay eto ho, yung mga senador na matatapos po yung kanilang 6-year term sa June 30, 2028, ay ito ho, kasi ito hong sinana, si Senator Robin Padilla, Rafi Tulfo, Loren Legarda, Chis Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, J.B. Ercito, Jingo Estrada, Rizzo Antiveros, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva at Juan Miguel Zubiri. Pero ang iba gagraduate na ho dyan, nakadalawang termino na po eh. Alma si Senator Mig Zubiri, si Senator Win Gatchalian. Wala na, hindi na yung pwede ng re-election kasi nakadalawang sunod na po yan. Tapos si Senator Loren Legarda, wala na rin po yan. So ang re-election is rito ay ito pong si Senator Rafi Tulfo, Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Jingo Estrada, at si JB. So yun ho mga kababayan, at titingnan ho natin. Marami ho ang re-election is rito. Mga kababayan, at ang sabi ho ni Senator Marcoleta, yung mga re-electionist na ho yan, hindi ho sila basta-basta na boboto na pabor. Kasi kapag pinaboran po nila, ito ho nga impeachment laban po kay BP Sara Duterte, delikado sila. Bakit to? Siguradong mawawalan po sila ng boto sa Mindanao. Alam niyo naman ho na ang Mindanao ay solido po ito sa mga Duterte. Wala hong pakialam niya sa mga ebidensya. Basta't yung mga taga Mindanao at siyempre kapag ang mga senador, alam mo, ikaw senador, electionist ka, bumoto ka na para ma-impeach si BP Sara Duterte, nako, asahan mo na baka hindi ka makakuha ng boto sa Mindanao at maging sa ilang bahagi ng Visayas. Yun po. Yan po ang computation ni Senator Marcoleta. Tapos, ang binabanggit niya, kasi 15 sila 16 ang kailangan. So, paano ka kukuha? Siyam ho ang nasa minorya. Sa minorya, wala ho sila susungkit doon sa minorya. Solid po yung minorya. Halimbawa, ang sabi ho ni Senator Marcoleta, halimbawa, may masungkit. Yung 3 sa minorya. Dahil sa tinatakot, dahil may kaso. Sino bang mga may kaso ngayon? Si Jinggoy, si Escudero, at si Joel Villanueva, yung 3. So, kung sasama yan sa mayorya, so 15 ngayon, magiging 18. Pero, yung may re-election ni Suron ang sabi niya, at least 4 ho, hindi talaga malabo Tapos yung mga graduating, halimbawa, itong si Senator Mig Zubiri, taga Mindanao ho ito. Hindi ito boboto na para mapatalsik si BP Sara Duterte, taga Mindanao siya. Nako, baka yung kanilang angkan, mahirap makabalik sa politika. So, yun po ang kanyang binabanggit dito ho. Kaya naman, ngayon, at talaga namang ang kanyang obserbasyon, at siguro maraming nag-observe din dito sa nangyayari diyan po sa mababang kapulungan, talagang tinutodo na ho, binubuhos na po nila yung kanilang magagawa para sirain ang imahe ni BP Sara. Sabi nga ho ni Senator Marcoleta, lahat tinutodo na nila. Kasi hanggang dyan na lang yan. Alam ba, diba, pinalabas sabi, surprise witness, pero inilabas itong si Ramil Madriaga, na kung saan ay napakaraming butas mga kababayan. Tapos yung pinakahuli, di ba, na kung saan yung mga sinasabing bank transactions. Transaction mo dapat linawin mo na hindi po ito bank deposits.
na bilyon-bilyon ang deposito. Yung transaksyon na dumaan sa loob po ng 19 na taon, 19 years. Kasi gano'n naman pala ho, ngayon ko lang ho naintindihan na lahat pala ng transaksyon, nire-record ho ng AMLAC, tapos pinag-add-add, pinadagdag. Halimbawa, meron akong 500,000 pesos ngayon, nag-deposit ako sa aking bangko sa 500. Bigla akong naisipan na ilabas ulit, ipapasok ko sa negosyo. So wala na, iwan doon sa bangko. Tapos ibinalik ko ulit dahil kumita, tapos naging 1 million, pero 500 lang pinasok ko, binalik ko lang ulit. Pero magiging, di ba balik mo, magiging 500 na yung deposito mo. Pero magiging bilang ho ng AMLAC, 1 million na. Kasi nagpasok ka, naglabas ka, 1 million. Tapos nagpasok ulit, 1.5 million na. So, ganun ho ang bilang ng AMLAC. So, yun po yung transaksyon. So, sa loob po ng 20 taon, kung paikot-ikot ho yan, talagang aabot po ng billion. Hindi po ba? Kung meron po silang negosyo, pati yung law firm. Di ba? Meron po silang law office na talagang alam naman natin. Talagang malakihan po dyan yung mga transaksyon at yung mga bayaran. Dito nga ho kay Congresswoman Luistro, ang sinasabi, 8 million. Yung kanyang utang dito po sa law office ni Atty. Mans Carpio. Yung asawa po ni VP Sara Duterte na hindi pa di umano nababayaran. So, ganun ho, mga kadalasan, mga ganyang kaso, milyon talaga Milyon. So, pwedeng ipinasok sa account, tapos lalabas, tapos pasok. Di po ba? So, ganun ho, mga kababayan, ang paliwanag diyan. So, dito ho ay kaya talagang kung tinotodo na ho diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito hong itong para talagang magkaroon po ng pinsala sa imahe ni VP Sara Duterte. Di po ba? So, kaya nga ang dami, sa totoo lang ho, at marami po ang mga nagsasabi ng mga abogado at mga veterano na mga mabatas. Kasi ang hinihingi at tinahanap lang ho dyan yung probable cause. Yung meron lang kahit na sapat na basihan para isampa ang kaso. Hindi ho kinukuha ho rito yung kinakailang mapatunayan guilty beyond reasonable doubt. Ang hinihingi lang po sa House of Representatives, yung sufficiente ho ba, sapat ba? Yung forma, at di ba yung laman ng impeachment complaint at yung substance, di ba? Form and substance, yun lang ho. Tapos, titignan ho, yung probable cause, yung kasi medyo mababaw lang ho, diba? Sabi ni Senator Marcoleta, mababaw lang ho yung pagkuha. Yung probable cause, mukhang may kaso ito. Mukhang dapat litisin ito. Hindi po sinasabing talagang mabigat ang So, ganun ho, kung tutusin, pwede na ho agad na ipasa sa Senado. Pero hindi talagang pinahaba po mga kababayan, di ba? Yung pagdinig. At alam naman natin kung sino-sino yung mga lumabas na, di ba? Yung nakaraan, si Ramon Madriaga. Tapos, yung pinakahuli, ito pong si dating Senador Antonio Trillanes, na alam naman natin, talagang matagal niya na hong inilalako yung mga issue po sa mga bank accounts. Tapos, yung AMLAC, nakaka-appoint lang daw ho pala. 1 linggo pa lang ho nakakalipas. Pero, nagtanong-tanong ho ako sa aking mga kilalang abogado at nag-research din ako, madali nang magtingin Nako, kinakailangan pala dapat court order. Yun ho. Pero, yun na, nandun na ho. Tingnan natin kung masampahan ho sila ng kaso, ito hong taga-AMLAC. At nakalagay ho ron, liable din daw ho, parang yung mga yung mga miyembro po ng House Committee on Justice. Di po ba? Pero dito ho, sa issue ito, mga kababayan, yun ho talagang sinisira. Tingnan natin at sa susunod daw ho, na sa April 29, meron pa isang hearing na may kinalaman naman dito po sa tax records at ganyan din po dito sa threat ni VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. So, yun po mga kababayan, ang usapin dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayaw pa hong bitawan nila. Talagang sinasagad, tinotodo yung sinasabing pag-iimbestiga at lagi ipinapakita na yung bakating upuan para kay VP Sara at sinasabi parang
ipinapakita sa tao na hindi, meron ka anytime, pwede ka pumunta ho dyan. Pero nasa rules po kasi ng House of Representatives, ng House Committee on Justice, yung mga ano lang ho yung mga congressman ho na hindi ho member, pero pwede nandun, hindi ho makapagtanong, bawal. Tapos kung ikaw ay respondent, hindi ka pwedeng, kumprontahin mo yung witness. Alam ba, may sinasabi, biglang kontra mo, hindi pwede. Dadaan pa yan sa chairperson ng komite, tapos i-recognize ka pa, nako, mahaba yan, hindi mo agad madidirekta na sagutin eh. So mawala ka sa wisyo. Yung init mo na di ba, sasagutin mo, wala. Tapos bigla may sisingit pa ng mga congressman na point of order or kung ano-anong gagawin na mga klarifikasyon, kung ano-ano, basta matitigil ho. So napakahirap. At talagang, tsaka hindi ho mandatory na dumalo diyan po sa House Committee on Justice ang respondent. Ito pong si VP Sara. Doon po sa Senado, sa mismong trial, yun po talaga. At maganda ho kasi ron sa trial mismo, yung abogado ng depensa ni VP Sara Duterte at ng prosecution. O yan, magagaling po yan sa House of Representatives. Pwede nilang i-cross-examine yung mga lulutang po na testigo. Yun ho, mas maganda, patas po yun. Di po ba? Kasi talagang parang korte, sa agutan ho talaga. Di po ba? Sa House Committee hearing, iba ho Di ba? Talagang mahirap po. Kung ikaw ay respondent yan, talo ka. At alam niyo naman ho dito, ang labanan ho ngayon kumisan yung basta yung parang kargahan na kagad sa social media. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Mga kababayan, katulad dito kung hindi lang magiging maingat yung tao, nako, ang dami pala, bilyon-bilyon ang pera ng mga ni VP Sara Duterte. Pero kung magiging mas malalim ang iyong pagtingin, bilyon sa loob ng 20 taon, halos 20 taon, yung dumaan, yung mga transaksyon, kung susumahin mo. Hindi ho yung bilyon ang ibig sabihin ang deposito sa bangko. Pag inipon-ipon, kaya nga binabagit ko nga mga kababayan, halimbawa, 20 million, may kontrata ako nakuha. Binayaran ako ng ano ba, kontrata, papagawa ng ng building, 20 million, i-deposit ko sa bangko, 20 million. Tapos pagkatapos yan, 10% lang kikitain ko niyan, no? So magkano yung 10% ng 2 million, no? Ng 20 million, 2 million lang. Ilalabas ko ulit yung 18 million, kasi 2 million lang. Pero pag binilang ho yan, ng AMLAC, magiging 20 million, tapos may plus 18, lalabas kasi. Tapos, may 2 million ka pa natira, pero actually 2 million lang naiwan sa'yo. So, pag nilabas mo yung 18 million, so 20 million plus 18, magiging 38 million na ang bilang. So, ganun po, sa transaction kasi, hindi yung sa deposito, yan po ang bilang. Kaya ho, ano masasabi nyo rito mga kababayan? Dito ho. So, talagang pinapatagal dyan po sa House of Representatives at mukhang ang tingin nila, sa Senado, malabo. Kasi alam nyo naman talaga ang totoo ito, numbers game. Bilang po ito ng boto ng mga senador. At wala ho silang pakialam sa mga kung ano mga ebidensya, di po ba? Okay, kayo ho, ano masasabi nyo rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At ang pinakatema ho natin, malabong makalusot sa Senado, manalo sa Senado ang impeachment dahil sa hindi aabot ng 16 ayon mismo kay Senator Rodante Marcoleta. Sa mga bago na po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.